Amen. Okay, praise the Lord. By the way, birthday nga po pala kahapon. So, happy birthday kay Ma'am Jessie Cantileps. Happy birthday po. Maging kay Preacher Money. Okay, so binabati ko kayo at pagpalain kayo ng ating Panginoon. So, ang ating pong topic ngayon, mga giliw na taga-subaybay, ay ang patuloy sa kababaan, patuloy sa pagpapakumbaba. Okay? Humility. Because as I study the Word of God, as I consider ang masasabi po nating prinsipyo at pamamaraan ng ating Panginoon, ang susi sa napakaraming bagay ay ang kababaan ng loob. So mga kapatid, dito po sinabi po ni James, ang sabi po niya, but he giveth more grace, wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Alam nyo, the same concept na sinabi rin po ni Peter, humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Sa 1 Peter chapter 5 po yan. Mga kapatid, humility really is the key. Ito po ang ating pong tatalakayin. Ang ating pong usapin ng pagpapakababa ay ang paglalagay natin sa sarili po natin ng dapat nating kalagyan. At ito po ay sa pagnanais naman nating ilagay tayo ng Diyos sa kung saan nais po niya tayong ilagay. Kaya po ngayong umaga, umaasa po ako na tayo po'y makikinig ng buong ingat sapagkat naniniwala po ako na ang humility po ay hindi kahinaan. Minsan ganun po ang konsepto ng tao na para bang pagka-humble ka, mahina ka. Mga kapatid, humility is not weakness. Humility is actually willingness to recognize that we need God. Amen? Ang kababaan po ay ang pagkilala na talagang kailangan po natin ang Diyos sa ating buhay. Ang kayabangan po, sa totoo lang, yan po ay nagsasara ng mga pagkakataon po para sa bawat isa po sa atin. Nakapipigil, nakakahadlang sa mga bagay na dapat sana ay atin pong i-enjoy, mga kapatid. Tatandaan nyo po, ang humility po ay maaaring magdala po sa atin sa hindi bibirong pinagpalang buhay. Kaya sinasabi ko po sa inyo, humility is the key. So dito po sa ating tatalakayin, una pong gusto kong bigyan ng pansin po natin, dito na rin po sa sinabi po ng talata, but He giveth more grace, wherefore He saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Siguro po, bago ko po tuloy yung ibigay ang una nating puntos, gusto ko makita nyo muna, yung pong babala. Ang sabi po, God resisteth the proud. Diba? So mga kapatid, yun po ang sinasabi ng Bible. Diba? God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. So kaya magandang ating pong isiping mabuti na kung ang kapalaluan ay tinatanggihan ng Panginoon, kung ang kayabangan ay tinatanggihan ng Panginoon, mga kapatid, dapat i-avoid natin, maiwasan po natin ang mga bagay na kung saan tayo po ay tatanggihan ng Panginoon. So kaya for me, isang napagandang pag-aaral po ito na magiging very beneficial sa bawat isa sa atin at magiging susi upang tayo po ipagpalain. Mga kapatid, mga minamahal, una po na nais kong bigyang pansin tungkol sa ating pong mensahe ngayon, humility is the key to grace. For us to enjoy the grace of God, humility is the key. Amen? Yes, humility is the key to grace. Eksakto po at malinaw po ang sinabi ng Bible. Diba? God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Tinatanggihan ng Diyos ang mga palalo at siya'y nagbibigay ng biyaya sa mga nagpapakababa. Mga kapatid, ang biyaya po na tatanggap natin sa pamamagitan po ng kapakumbabaan. Alam niyo, ito yung sinasabi sa atin ng kapalaluan, yung pride natin, yung yabang natin, sinasabi, I can do it myself. Diba? Pero mga kapatid, pagka po ang pakikinggan natin yung humility, ang simpleng ibig lamang nating sabihin, I need God. Kailangan ko ang Panginoon. Amen? So kaya nga, napakaganda po
Ang sabi po ng Bible sa 1 Peter chapter 5 and verse number 5, God resisteth the proud and giveth grace unto the humble. 'Di ba? So, ang sabi po sa text natin, but He giveth more grace, wherefore He saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Kaya ang sabi po, submit yourselves therefore to God. So kaya kung kukunin natin ang diwa nung salitang submit sa ating pong teksto, yan po'y may kinalaman sa konteksto pa rin ng humility. Ibig sabihin po, kung tinatanggihan po ng Diyos ang palalo, pansinin niyo po, di ba? Ang sabi po, mga kapatid, ng James 4 and verse number 6, but He giveth more grace, wherefore He saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Tapos ang sinunod ng talata, submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. So the idea of the word submit, mga kapatid, is in line doon sa thought na pinag-aaralan na tinutukoy doon po sa verse number 6. And that is humility. Humble, ha? Kasing kahulugan po yan, humble yourselves therefore to God. Diba? So, nakukuha niyo po yung punto natin. Ang sabi po ng ating teksto, ng ating talata, verse number 6, but He giveth more grace. Datapwat siya'y nagbibigay ng higit pambiyaya. Kaya nga sinasabi, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Ito po ay clear statement na tinatanggihan ng Diyos ang mga palalo at ang sinasabi niya, ang biyaya ay binibigay niya sa mga nagpapakababa. Kaya pagdating ng verse number 7, submit yourselves therefore to God. Na ang sinasabi ko po sa inyo na ang concept ng submit dito is still humility. It means to say, humble yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Hindi po ba ang idea po ng humility at ang sinasabi po ng mga tao na may kababaan, I need God. Kaya ikaw ngayon, magpapakababa ka, kikilalanin mo na kailangan mo ang Diyos sapagkat tinatanggihan ng Diyos ang mga palalo. Mga kapatid, kung ang pag-uusapan natin ay ang laki ng epekto ng tinatawag nating pride na magsasara sa atin ng pagkakataon upang hindi natin dapat ma-enjoy ang dapat nating ma-enjoy. Sinasabi ko naman sa inyo na ang biyaya ng Diyos ay talagang laan sa mga nagpapakababa. So kaya nga siguro po magandang pag-isipan din po nating mabuti. Maganda pong ating i-evaluate ang ating pong mga sarili, mga kapatid. Kasi kadalasan po sa ating pong nagiging takbo sa buhay, kapag hindi na natin namamalayan na para bang tayo na ang may control sa lahat, na para bang sa atin na nakasalalay ang lahat. Kaya nga ang Panginoon, lagit-lagi meron siyang babala dahil kung meron nga pong ayaw na ayaw ang Panginoon, ito po ay ang mga palalo. Ang mga palalo po ay nag-iisip na sila po ang magaling, nakasalalay sa kanilang lahat. Kung hindi sa kanila, mga kapatid, yan po ang delikadong kaisipan, yan po ang delikadong kalagayan. Kaya ako po sa aking pong nais maging masasabi nating paalala sa bawat mga, lalo na nagsasabing Kristiyano, na medyo atin pong iwasan ang pagmamalaki, atin pong iwasan ang pagiging palalo, ang pagiging mataas. Sa anong kalagayan ba nasasabi natin na ang tao po'y palalo? Kapag iniisip niya na kaya niya sa sarili niya ang lahat. Kapag dumarating po tayo doon sa punto na hindi tayo marunong lumingap sa ating kapwa, hindi tayo marunong magpatawad, hindi natin pinagahari ang pangunawa, na talagang kumbaga parang self-sufficient po tayo, parang hindi natin kailangan ng kahit sino, yan po ang pinakadelikadong kalagayan. Well, siguro po magandang maintindihan po natin that the reason why I am emphasizing to you the disadvantage, mga kapatid, ng pagiging palalo, para po lalo kong maipakita sa inyo na napakahalaga na tayo po ay maging mapagpakababa, maging mapagpakumbaba. Yan po ang idea, mga Kristiyano. Why? Sapagkat ang humility ay susi para sa biyaya. If you really want to enjoy the grace of God in your life, humility is the key. So please humble ourselves before the Lord.
humble ourselves, mga kapatid, para tayo po'y mag-enjoy ng biyaya ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Mga kapatid, mga minamahal, una pong tinalakay natin ay ang katotohanan na ang kapakumbabaan ang susi para sa biyaya ng Panginoon. Alam nyo, pag ang tao ma-pride, kailangan na ayaw pang lumapit. Yun po, mga kapatid, kaya po delikado rin yung pong mga tao na gumagawa po ng kanilang sariling kaparaanan. Mga kapatid, mga minamahal, kung tayo po ay masasabi po nating may kapakumbabaan, hindi po tayo magdadalawang isip na lapitan ang Diyos sa lahat ng sitwasyon sa ating buhay. Kaya nga, tingnan nyo ha, hindi ba doon po sa Hebrews chapter 4, sa verse number 16, matapos pong i-present ng verse number 15, na ang Diyos, ang Panginoong Jesus, siya po ang ating po pwedeng panghawakan sapagkat siya po yung high priest na tinukso sa lahat ng paraan, gayon may walang kasalanan. Di ba? Remember that? Hebrews chapter 4, verse number 15. And ang sabi po doon, for we have not an high priest which cannot be touched with the feelings of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Kaya ang sabi ng verse number 16, let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. So makikita nyo po na ang biyaya ng Diyos ay available, ang biyaya ng Diyos ay talagang sadyang ini-o-offer niya sa bawat isa, pero ito po ay ma-enjoy ng tao na mayroon pong pagkilala. Ibig sabihin po, ang susi para ma-enjoy ang biyaya ay ang kapakumbabaan. Amen? So humility is the key to grace. Sa biyaya po ng Panginoon in particular. And then, it is also good to understand, to know, to realize that humility is also the key to gratefulness. Ang kababaan din po ang susi para maging mapagpasalamat po tayo. Diba? For the children of God to be grateful, humility is the key. Bakit nga po ba may mga tao na kapag ka po magpapasalamat, parang ang pakiramdam niya nababawasan po siya? Diba? Yung bang ayaw mong ibigay yung merit doon sa kung sino yung karapat-dapat. Mga kapatid, higit sa kanino mang tao, let us face the fact and let us acknowledge the fact na ang merit talaga dapat sa Diyos, sa lahat ng bagay na meron tayo. Yes, sa lahat ng bagay na ini-enjoy natin sa buhay natin, let us acknowledge na ang merit po sa Diyos lahat yan. Kapag ka ikaw po ay pinagpala, ang Diyos ang talagang dapat napapapurihan at pinasasalamatan po natin. Kapag ka ikaw ay may lakas, kapag ka ikaw ay nakakasurvive, kapag ka ikaw ay masasabi nating may na-achieve, may na-accomplish, always remember and recognize that it is actually because of Him, because of God. So, naalala ko po, sa Psalm chapter 100, verse number 4, ang sabi po ng talata, enter into His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Diba? Ang isang tao na may mababang puso, titiyakin ko po sa inyo yan, kinikilala niya at talagang masasabi po nating alam po niya na ang lahat ng mga bagay ay pawang kaloob ng Panginoon. Yes, humility recognizes God's goodness, God's grace, and God's gratefulness. Diba? So, and He will respond. Greatness, diba? Kapag pinag-usapan natin ng humility, ito po ay kumikilala sa kabutihan ng Diyos, sa goodness ng Panginoon, of course, sa ating unang punto, sa biyaya ng Panginoon, at sa kagalingan, sa kadakilaan ng Panginoon. Diba? So, humility recognizes God's goodness. Humility remembers, always remembers God's grace. And humility responds with gratefulness. Diba? So, yung goodness ng Diyos, yung grace ng Diyos, yung greatness ng Diyos, kinikilala po natin yan. At sa ating pong magandang, kumbaga po, pagkaunawa sa nais ituro sa atin ng banal na kasulatan, mga Kristiyano,
'Di ba? Kapag ka ang isang tao po ay mababa ang puso, mababa ang kalooban, makikita niyo po yan, kabutihan lang ng Panginoon talaga sa akin ito. Biyaya lang ng Panginoon. Hindi, talagang ang Diyos, napakagaling talaga, napakabuti niya. So mga Kristiyano, mga minamahal, napaganda po na ito ay atin pong mabigyan ng pansin. Kaya po yung hindi po pala pasalamat, 'di ba? Yung hindi po grateful, yan po ay manifestation ng pagiging proud. So pride po yan kapag ka hindi tayo marunong magpasalamat. Ang sabi nga po ng Biblia sa Psalm 103 and verse number 2, Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. 'Di ba? Mga kapatid, dapat po ang takbo ng isip natin, ano ba yung mga bagay na meron tayo sa buhay na ito na hindi natin tinanggap? Diba? Everything that we are enjoying in this life, let us face the fact and let us admit the fact that it is, diba? It is just a blessing from the Lord. Diba? Grace, biyaya ng Panginoon. Kaya ang isang tao pong may kapakumbabaan, hindi po magmamalaki yan sa lahat ng kanyang tinatangkilik, kundi lagi niyang ibe-bless ang Panginoon sa kung ano man ang kanyang natatanggap. Kaya pagka nakakita tayo ng hindi grateful na tao, indikasyon po yan, senyales po yan na proud ang tao na yan. So, isang bagay po yan. So, dapat dinidevelop natin, sabi ko nga, the attitude of gratitude. Sa Biblia nga po, ang sabi, in everything, give thanks. It is a good thing to give thanks unto the Lord. Sinabi na ng Bible na mabuting bagay, sinabi na ng Bible na sa lahat ng bagay, tayo po'y maging mapagpasalamat, tapos tayo po ay hindi po nagpapasalamat. Anong tawag doon? Pride. So kaya for me, humility is the key to gratefulness. Gusto po ba ng Diyos na tayo po'y maging thankful? Obviously, yes. Gusto ng Diyos na lagi nating kinikilala po siya. Gusto ng Panginoon na tayo po ay marunong lumingat doon sa gawa niya, sa buhay po natin. So, kaya kung ang gusto ng Diyos, maging mapagpasalamat tayo, dapat maging mapagpasalamat tayo. Pero ano po nagiging hadlang para hindi maging mapagpasalamat ang isang tao? Di kapalaluan, kataasan, katayugan, kayabangan, mga kapatid. Kaya po, maikukonclude po natin ng pagiging grateful ang talagang isa sa masasabi nating matibay na patunay ng kapakumbabaan, ng pagpapakababa. Yung alam nating dapat ibigay ang merit sa karapat-dapat. And Christians, lagi pong karapat-dapat ang Diyos. Sa kapurihan, laging karapat-dapat ang Diyos na ating pasalamatan. Amen? Kung nakuha niyo po yung message nung awit po na nilikha po ni Pastor Norman Gatdula, mapapansin niyo po mga kapatid na ang pinakapuso ng kanyang awit ay ang kaisipang ano ba ang maibibigay ko sa Panginoon. Nung Sunday po, Thanksgiving anniversary po nila Pastor Boots Garcia. Sila Manong Boots, and I really thank them for considering me sa binigyan po nila ng tribute sa kanilang Thanksgiving anniversary. Kasi napakaganda po ng kanilang naging kaisipan na sa pasasalamat po nila sa Diyos, magbibigay po sila ng tribute. Una, sa mga matatanda na sa ministry, matatagal na po sa ministry, at may mga pinatunayan na ang Panginoon sa kanilang ministry. At medyo nakakaubos na po sila ng matatanda na pong mga pastor sa ministeryo. Ang ibig sabihin, yung mga talagang physically, may edad na po. Kaya nagbigay pansin sila sa hindi pa naman ganong katanda, pero sa tingin po nila, nagagamit po ng Panginoon. So, I really appreciate them sapagkat ginawa po nila ito. And in my challenge to them, doon po sa message na ibinigay ko po sa kanila, yun po, yung I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving. Tinalakay po namin ang patungkol sa mga hain ng pasasalamat.
ang mga tunay na masasabi nating mababa ang loob, ang isa sa makikita nyo pong very grateful and thankful, particularly to God, sa lahat ng kanyang ginagawa. So bakit hindi po tayo mag-evaluate ngayon? 'Di ba? Sa ating pong mga sarili. Doon po sa mga laging nangangatwiran, 'di po ba? Kasi parang ang nangyayari po, may mga kahit na sinasabing Kristiyano, parang secondary lagi ang Panginoon eh. 'Di ba? So ibig sabihin, dadalo kapag ka maluwag ang kanyang schedule. Hindi po ba maganda na talagang tayo po ikinakasa natin, particularly pagkalinggo, lalo na po yung pagkalinggo, talagang dapat nakalaan yan, nakatalaga yan sa pasasalamat natin, araw ng ating pagsamba, araw ng ating papuri, araw ng ating pagpaparangal, araw sa ating pasasalamat sa Diyos na talagang masasabi po natin, kinikilala natin na pinanggalingan ng lahat sa ating buhay. Mga kapatid, mga minamahal, wag po nating i-disregard ang Panginoon. 'Di ba? So, ang humility, kirim po yan for us to be guided. Para sa guidance, mga kapatid. Yes, humility is the key. To be guided, mga kapatid. 'Di ba? Sabi po, nung pagkilala, trust in the Lord with all thine heart and lead not unto thine own understanding. Pagka mayabang ka, hindi mo kikilalanin ng Panginoon. Kapag ka mayabang ka, gagawin mo lahat ng gusto mo. 'Di ba? So, kapag ka ang isang tao po humble, kikilalanin niya na hindi niya alam. I do not know everything. Hindi ko alam ang lahat. Hindi ko nakikita kung ano mangyayari sa akin. Hindi ko kayang matiyak na tama ang aking gagawin. Kaya nga ang lundo ng lahat, kikilalanin mo that you need God to guide you. That you need God to lead you. Kaya para sa akin, to be guided and for guidance, humility is the key. Kasi para po ikaw ay magabayan ng Panginoon, kailangan mong maging mababa na talagang kikilalanin mo na kailangan mo ang gabay ng Panginoon, ang pangunguna ng Panginoon. Hindi ka aakto na parang alam mo ang lahat ng bagay, na parang nakikita mo na kung saan ka pupunta at anong mangyayari sa iyo. No. In fact, wala po nakakaalam kung anong mangyayari bukas. And that is the reason why you and I should acknowledge that we need God, mga kapatid, to guide us. So, kaya susi rin po yan para sa gabay, yung kapakumbabaan. Alam nyo, nakakaranas tayo minsan na talagang, halimbawa na lang, ito po ay simpleng illustration. 'Di ba? Minsan po, dahil sa pride natin, ayaw natin magtanong. Malinaw na sa atin na parang wala na tayo sa tamang direksyon, pero dahil ma-pride tayo, ayaw nating magtanong, so kaya ang nangyayari po, lalo tayong naliligaw, lalo po tayong nalilihis, o kaya medyo nagkakaroon po ng tinatawag na hindi magandang resulta, mga kapatid. So, ano ba naman yung magtanong tayo sa tinitingnan nating nakakaalam? Hindi po ba? Ganun po yan eh. Kapag ka po kinilala natin na may Diyos na nakakaalam ng lahat, kukonsultahin mo siya sa lahat ng lakad mo. Alam nyo, kung medyo mayabang ka, nang akala natin, kaya natin ang lahat, wala na, hindi tayo magbibigay ng panahon at pagkakataon to ask God first sa kung ano man ang gagawin natin. So yun po, baka mamaya po mga kapatid, di nyo nakukuha yung gusto kong ipunto kung bakit sinasabi ko na humility ang key for guidance and to be guided. For us to be guided by the Lord, kailangan magpakababa ka na talagang, ang sabi nga po, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Pansinin niyo po yan. Anong tawag niyo sa hindi nagtitiwala sa Diyos? Ano ang tawag niyo po sa isang tao na nananangan sa kanyang sariling kaunawaan, sa kanyang sariling kaisipan? Okay? Mga kapatid, ang sabi po, in all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy path. It means to say na hindi po pwede, mga kapatid, na ang isang tao, talagang ang tingin niya, kaya niya sa sarili niya, magagabayan siya. Hindi po. Kaya ang kailangan po natin, humility. It means to say that you will acknowledge that you need God in everything, in every decision, or every decision na gagawin natin.
Sabi po ng Psalm 25 and verse number 9. Okay? Psalm chapter 25 verse number 9. The meek will he guide in judgment, and the meek will he teach his way. So, yun yung concept, mga kapatid. So, ang gagabayan ng Diyos ay yung pong mga maamo, mga mapagpakumbaba. At sabi ko, yung pong gabay ng Diyos, yan po ang pinaka-importante sa buhay ng maraming, ng mga Kristiyano. Pero ano po ang nangyayari? Ginagawa natin ang mga bagay ayon sa gusto natin. Ginagawa natin ang mga bagay ayon po sa kaisipan natin. Mga kapatid, ang susi kababaan. Para sa biyaya ng Diyos, mga kapatid, mahalaga po yan, humility. Para sa pagiging mapagpasalamat, ang susi po, humility. Hindi po bibiyayaan ng Diyos ang mga palalo, ang mga hindi nagpapakababa. Okay, hindi po kailanman magiging grateful ang isang tao na hindi po mababa ang kalooban. At hindi rin po tayo magagabayan kung tayo po ay magmamagaling sa ating sariling karunungan. Mga kapatid, humility is the key. Number 1, to grace. Number 2, sa gratefulness. And then, yung guidance. Okay, ngayon naman po, magandang maintindihan po nating lahat that humility is the key to greatness. Humility is the key to greatness. Humble yourselves in the sight of the Lord. Ano po ang sabi? And He shall lift you up. Diba? Humble yourselves under the mighty hand of God that He may exalt you in due time. Ang biblical or ang masasabi nating greatness sa itinuturo ng Bible ay magsisimula sa tinatawag nating humility. Ano ang sabi po ng salita ng Diyos? And before honor is humility. Humility first, bago po ang honor. Diba? Mga kapatid, kumbaga sa prinsipyo, trabaho muna, yung sikap muna, yung papakababa muna, bago po yung status. Sa idea po ng promotion, mga kapatid, matuto po tayo na ating pong maunawaan ang prinsipyong itinuro ng Panginoon. Gusto nating mataas, gusto nating mapagpala, magpakababa muna po tayo. Sa Matthew chapter 23, ang sabi po ng Panginoon, and whosoever, verse number 12, and whosoever shall exalt himself shall be abased, and he that shall humble himself shall be exalted. Diba? Sa Matthew chapter 10, verses 43 and 44, whosoever will be great among you shall be your minister. Tapos sabi niya, and whosoever of you will be the chiefest shall be servant of all. So, ang prinsipyo po mga kapatid, para tayo po itaas ng Panginoon, para tayo po ay masasabi nating pagpalain sa ating mga buhay, ang napakaganda po ay ang maintindihan at matutunan natin na tayo po ay magpakababa. So, ang pagpunta sa itaas ay manggagaling sa pagpapakababa. Sapagkat ang gusto ng Diyos na itataas ay yung mga nagpapakababa. Kaya, mga kapatid, yun daw pong nagmamataas, ibinababa. Kasi baka pagka pilosopo, di ganun din. Baka, di ba, great ka na, ibababa ka ng Panginoon. Hindi po. If that is the promotion of the Lord, if your greatness is the result of your humility, hindi ka ibababa. Ang ibinababa ng Panginoon, yung nagpapakataas. Pero yung ang Diyos mismo ang nagtataas, mga kapatid, hindi po ibababa ng Panginoon yan. So kaya nga sabi ko, sa usapang pamumuhay, sa usapang estado ng buhay, nandyan po yung pagpapadakila ng Panginoon. Diba? So humility is the key to greatness. So dapat yun po ang ating taglay na puso. Kumbaga sa pattern, ang Panginoong Jesus nagpakababa. Pinakita niya ang example ng kapakumbabaan,
And God also hath highly exalted him and given him a name. Iba po yan, sapagkat Panginoon po, dakila naman po talaga yan. Pero ang tinuturo po niya doon sa sinabing, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, humility po yun eh. And then ipinakita po na kung paano na ang ating Panginoon, siya po ay masasabi nating itinaas. That at the name of Jesus, every knee should bow of things in heaven and things in the earth and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. So hindi po yun ang ating goal na maging katulad at kapantay ng ating Panginoon. So what I would like all of you to consider is the lesson that the Apostle Paul is emphasizing. What he emphasized in that chapter. Ipinakikita po niya, mga kapatid, ang pagdidiin po niya sa chapter na yon ay ang pagpapakababa ay susi upang tayo po ay itaas. So, ngayon pong umagang ito, mga kapatid, gusto ko pong maintindihan nating lahat na talagang napakahalaga po na tayo po ay kumilala sa ating Panginoon. 'Di ba? But he giveth more grace, wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Humility is the key para po sa biyaya ng Panginoon. Di ba? Ang isang taong proud, nagdidepend sa kanyang sarili. Pero ang humble, sa Diyos, umaasa at sa Diyos, nakadepende. At ang biyaya po ng Diyos ay dadaloy sa mga taong nagpapakababa sapagkat yan po ang eksaktong sinabi ng Panginoon. So, humility is the key to grace. And then, humility rin po ang dahilan para sa pagiging mapagpasalamat, ang susi para tayo po ay maging mapagpasalamat. Mga kapatid, ang sabi po ng banal na kasulatan, napakaliwanag, 'di ba? Sa pagpapakababa, ang isang totoong Kristiyano ay magiging mapagpasalamat. Kikilalanin mo ang goodness ng Panginoon at aalalahanin mo ang biyaya ng Panginoon at tutugunin mo ng pasasalamat ang Panginoon sa lahat ng kanyang kabutihan. So ganun din po, mga kapatid, ito ang susi para tayo po ay magabayan sapagkat ang totoong humble kinikilala na hindi niya alam ang lahat ng bagay, maging kung saan siya patutungo, kaya kikilalanin niya ang Diyos na gagabay at mangunguna sa kanyang buhay. So napakahalaga po nitong ating tinatalakay. Pagka po ikaw ay nagtitiwala sa Diyos, isusurrender mo sa Diyos ang lahat ng iyong plano. Maging ang mga choices mo at mga preferences mo at hahanapin mo siya sa lahat ng iyong lakad. And then, siya rin po ang susi. Ang kababaan ang susi para tayo po ay itaas ng Panginoon. Sa 1 Peter chapter 5 verse number 6, yan po ang sinasabi po sa atin ng salita ng Diyos. Mga kapatid, humility is the key. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa muling pag-aaral ng iyong salita at muling pagtuturo mo sa amin. We pray, O God, that you will continue to bless your people. And please, continue to teach us, O God, sa kung ano po ang marapat po namin gawin. Umaasa po kami, O Diyos, na Ikaw ang siyang patuloy na magpapala sa ministeryong ito at tuturuan mo kaming patuloy sa mga kung ano ang nararapat na ginagawa namin bilang mga tunay na Kristiyano. Muli po, Panginoon, sa iyo ko po ipinagkakatiwala ang impact ng message na ito sa aming mga buhay. At nawa dakilang Diyos, kami po ay patuloy na kumilala sa iyong kabutihan at iyong kadakilaan sa buhay ng bawat isa sa amin. Ito po, Diyos, ang aming pong panalangin. Muli, inaalala po namin si Tatay Ruperto Kawayan sa kanya pong kagalingan. Ito po ang aming panalangin, O Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen